good day sa ating lahat. Dito na naman tayo sa ating channel, mga kaibigan, na Mercado Official po. Masyadong mainit ang panahon, mga kaibigan. Di pa ako na medyo mga kaibigan, yung busis ko po dahil sa init, mga kaibigan. Pinisipon, inuubo, medyo okay lang. Basta tayo dito, mga kaibigan, na enjoy lang po. Ito namang ating tinatalakay palagi, mga kaibigan. Magkuha lang tayo sa comments mo kasi halos everyday tayo magawa para lang sa enjoyment nating lahat, mga kaibigan. Sa akin naman dito, mga kaibigan, na-miss ko rin itong pag hindi ako mag-vlog po. Kasi manok ko usapan. Kung wala ko dito katabi, pero kayo ang kausap ko po. Ito'y talagang usapang magmamanok, mga kaibigan. Ang ating talakayin na yun, ngayon ay itong gawing tagapakasta. Ano ang maganda? Stag o kak? Kasi naman, mga kaibigan, tayo naman po ay magpakasta ng manok. Karamihan sa atin ay ang gawing broodcock po ay stag, lalo na pag naghanap ka ng bloodline, mga kaibigan. Stag talaga yung maganda. Sabihin, 9 to 10 months, di ba? Yung mga bull stag, 11 months ba yun? Ang edad ng bull stag, mga kaibigan. Comment nyo po. Sa akin naman, itong 9 to 10 months old, ay talagang maganda na yan yung broodcock. Maganda na yan yung brood stag mo. Ito namang broodcock, mga kaibigan. Kalimitan dyan, gawing broodcock kasi nanalo ng 2 bisis, 3 bisis. Yan talaga, lalo na pagpanggamit mo. Hindi siya kasi ang ilaban talaga natin, yung cruises na mo. So, pwede naman gawing broodcock yung 2-week cross, 3-week cross, pwede yun, kaibigan. Mas maganda yun kasi marami nang nalalaman yung manok. Marami ng bloodline na nakapasok sa kanya. Ibig sabihin, marami na rin lumalabas yan ng mga klaseng palo po. Kaya sa crosses, diyan tayo makikita ng mga galing, kaibigan. Itong ating ano ba ang magandang pakastahin? Stag o kak? Depende yun, kaibigan. Kasi kung tayo na may observant or experience na mananabong ay medyo pag ang inahin natin ay medyo may edad na po, gamitin natin dyan ay yung stag po kung mayroon man. Kung naman medyo ang broodcock mo ay medyo may edad na 3.5 or 4 years old, ay pwede natin ikasa yun sa mga pulit, mga kaibigan. Yung mga bata ba, para yan naman talaga, mga kaibigan, para kung puro sila may edad ay depende lang yun kasi mas maganda naman yung talagang edad na eksakto na hybrid katulad ng inahin, 2 years old. Yun ang pinakamaganda. Pero kung ang inahin mo ay pumatong na sa 3 to 4 years old, kasama pa doon sa broodcock mo na 2 years old, 5 years old, baka mga lumalabas yan, kaibigan, na medyo maliliit na po. Kasi alam nyo na, itong mga medyo may edad na kahit sa tao pa, ay may mga medyo mahina na po kasi may edad na, di ba? Pero pag ganyang klaseng pag ang inain mo ay medyo may edad na, kasahan mo dito sa stag ang ipakasta mo po. Kung ang broodcock mo ay medyo may edad na, 5 years old, ang ipakasta mo yung mga pulit po. Yun lang ang dyan, kaibigan. Pero kung tayo bilang isang backyard breeder, ay ang broodcock natin ay medyo may edad na kasi siya lang talaga ang tagakasta. Backyard lang tayo. Kunti lang ang manok. Kasaan mga pulit mo ang ipakasta sa kanya, mga kaibigan, para medyo ang mga kapudos ay malalaking manok po. Hindi naman tayo naghanap ng malalaki. Kasi ngayon sa Derby, mga kaibigan, pinakamaganda, 1.8, 1.9. Papatong yan ng 2, medyo okay lang naman. Pero sa akin, mga kaibigan, maganda yung sumasalit ng Derby, yung mga 1.9 talaga. 1.9. Kasi 8, 9, yun ang magandang isali sa Derby, mga kaibigan. Di katulad ng unang panahon, ang Derby, naglalakihan yung manok, may 4 pa. Tayo doon, mga kaibigan, medyo mas maganda. Nagandahan ko ngayon sa mga bagong palaban po na yung mga 1.9, 8. So, kaganda yung tingnan, mga kaibigan. Medyo maliksi yung mga manok na yan. Yung mga timbang sa ganyan po. At saka itong, balik tayo dito sa mga kaibigan, itong stag o kak. Sa akin naman, pag medyo
ano tayo sa breeding, ay maganda yung istag yung gamitin mo para talaga maganda yung mga lumalabas. Pero sa manok naman mga kaibigan, kung dumating yung edad, maabot na yung edad mo edad ng manok mo na ipakasta na 2 years old, okay lang naman yun, bata pa yun mga kaibigan, 3 years old. Ang iba nga ay abot ng 6 na taon, 7 taon, kumakasta pa. Nakita ko dun kay Sir Lancy Laturi, mga kaibigan, ay medyo may edad ng manok. Sabi niya, ano pa rin, umabot pa ng 20 years old. Hindi ko lang alam, baka joke lang yun, kaibigan, pero sa akin naman, ang broodcock, may ako natin broodcock, umabot ng 8 years old po. Kumakasta pa, mga kaibigan. Kasi hindi naman yung nabalda, at saka maganda yung, ang manok kasi, pag maganda yung talian niya, Carabao grass, tapos eksakto sa linis mo mga kaibigan. Nakita mo yung mga broodcock mga kaibigan nga. Talagang dyan lang parang pinabayaan. Maano yung mga kaliskis, parang naganuhan yung mga kaliskis mga kaibigan kasi ang talian nila hindi maganda. Pero pag nakalagay yan sa Carabao grass, siguro kahit 10 years old siguro mga kaibigan. Basta maganda lang ang pagbigay mo ng mga vitamins, pagkain niya, ay talaga makakasta pa rin yan mga kaibigan kasi ang ano naman ang lifespan naman ng manok siguro mga kaibigan, aabot siguro yan 20 taon, 20 years old mga kaibigan, aabot siguro yan. Hindi ko lang alam, pero sa aking ano ako dyan mga kaibigan, dumating talaga ng 20 years old po. Comment lang kung totoo itong sinasabi natin dito, pero sa nakita ko kasi doon sa mga kaibigan, sa may magasin akong nabasa ba mga kaibigan, na ang lifespan ng manok ay maabot ng 20 years old. At saka itong lifespan ng aso mga kaibigan ay minsan ay hindi na po umabot ng 15 years. Hindi ko lang alam kung anong totoo dyan mga kaibigan. Comment din kayo para malaman din natin kasi itong channel natin ito ay learnings about chickens. Di naman lahat na tayo ay magaling dyan. Sa atin din ay manggaling din sa inyo yung iba nating makukuha dito po sa channel na ito mga kaibigan. Kasi ito kasing pagmamanok mga kaibigan, ito naman ay common sense po. Yung study nila about sa yung mga genes mga kaibigan, ang iba doon ay kasi mga kaibigan, ang tao naman pag ikaw ay mahilig sa mga animals po ay talaga mag-obserba rin tayo sa sarili natin kasi yung iba naman mga kaibigan sa libro makuha natin parang taliwas naman sa ating ginagawa po ay katulad ng mga mga kaibigan, yung inahin, yung anak may magmana sa inahin, yung ang iba ng mga kaibigan hindi ko nagtugma kaya depende na lang sa atin yun kasi yung libro naman tao din ang nag-research yan. Tayo bilang magmamanok sarili natin mag-aral din tayo po katulad natin ito kasi kaya itong pagmamanok mga kaibigan ay talagang sa buong buhay natin to, sa buong buhay na pagsaliksik po kasi sa nakita ko sa pagmamanok mga kaibigan, iba-iba kasi yung estilo ng tao. Ano lang na example to, yung magpurga tayo. Yung iba magpurga sa gabi, yung iba magpurga sa madaling araw. Depende kasi yung kaibigan, pero iba-ibang klase po. Ang iba magpakain, may mga vitamins na powder, ang iba wala. Ang iba medyo dry, ang iba naman with feeding. Pero sa kahit anong pamamaraan mga kaibigan, nananalo pa rin Kaya tayo dito, bilang isang magmamanok, mahirap yung magyabang kayo. Marami na akong nalalaman. Ano yan mga kaibigan? Itong pagmamanok ko ay learnings, pag-aaral sa buong buhay mo po. Kasi wala namang eksakto dito mga kaibigan. Kaya mayroong malapit, pero sa atin lang dito mga kaibigan ay talagang pagsabong na tayo po. Talagang yan lang po, enjoy lang tayo para medyo kumanda yung ating pag-aalaga ng manok kahit hindi tayo maglaban ng manok. Basta enjoy lang tayo mag-feed sa ating mga sisiw, sa ating manok marabong,
talagang enjoyment na po kasi dito tayo nakita ng mga kaibigan eh. Tunay na kaibigan, hindi, ang iba hindi tunay. Parang gano'n na yun mga kaibigan. Alam mo na sa sabong, pag nagsabong ka, kaibigan kayo dito. Pagdating sa sabungan, sa kabila pala pumusta. Nako, pero yun lang yun mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.